Hello! Kamusta mga kazayma? Naku, na-miss ko kayo. Ngayong araw, isang panibagong kwento na naman po ang hatid ko sa inyo at sigurado ko magugustuhan ninyo. Akala ng buong mundo patay na siya. Akala ng asawa niya isa lang siyang mahina at madaling manipulahing biktima. Mali silang lahat. 5 taon na nakalipas nang pasabugin ng sasakyan ni Alondra sa gitna ng isang madilim na highway. Ang utak sa likod ng trahedya, ang sarili niyang asawa, si Dante Blackwood. Ang pinaka-kinatatakutan, walang awa at tinaguri ang heartless mafia boss ng buong Asya. Isang lalaking nagahari sa ilalim ng baril, dugo at takot. Ngunit hindi namatay si Alondra. Mula sa abon ng kanyang nakaraan, muli siyang bumangon sa kadiliman. Bumalik si Alondra sa Pilipinas na may bagong pagkakakilanlan, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang 4 taong gulang na anak, mga batang hindi ordinaryo. Elmo, ang tech prodigy na kayang pabagsakin ang defense system ng Pentagon at ihak ang buong mafia network gamit lamang ang isang toy tablet. Logan, ang tactical genius na sanay sa pampasabog, handang maglatag ng trapa at walang katakot-takot sa anumang barel. Kathy, ang master manipulator at aktres na kayang pasayahin o linlangin ang kahit sinong pinakamapanganib na mamamatay tao gamit ang kanyang inosenteng ngiti. Iisa lang ang pakay ni Alondra, ang kumuha ng mga importanteng dokumento para tuluyang maputol ang tali sa kanila ni Dante at mabuhay ng tahimik. Ngunit sa mismong araw ng kanilang pagbabalik, isang nakamamatay na pagkakamali ang nangyari. Muli siyang nahuli ng lalaking pinaka-kinatatakutan ng lahat. Sa muling pagkikita ni na Alondra at Dante, hinarap ng mafia boss ang 3 batang kamukhang kamukha niya. Ang mga batang walang pag-aalinlangang ginagawang laruan ang kanyang buong imperyo at pinatutumba ang kanyang mga elite bodyguards. Ngunit may mas malalim at nakapangingilabot na lihim ang nakatago. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Dante na ang babaeng inakala niyang pinakasalan niya bilang isang mahinang tupa ay ang mismong Phantom, ang walang kinatatakutang Queen of the Shadow Syndicate na matagal niya nang hinahanap? At kapag nabuksan ang nakaraan, matutuklasan kaya nila ang totoong nagpasabog ng sasakyan ni Alondra 5 taon ang nakakalipas? O tuluyan silang wawasakin ng traidor na nagtatago sa mismong tabi nila? A story of betrayal, deadly secrets, high-tech warfare, and a love that burns hotter than vengeance. Simulan na natin. Malamig ang hanging nagmumula sa air conditioner ng Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3. Ngunit tila napapalitan to ng nakapapaspas na init sa bawat tapak ng mga mamahaling sapatos ni Alondra sa makintab na sahig. Nakasabit sa kanyang mga matang isang oversized designer sunglasses, habang kanyang itim na trench coat ay dahan-dahang humahawi sa hangin. 5 taon. 5 mahabang taon siyang tinuring na patay ng mundo. 5 taon siyang nagtago sa pinakamadilim na sulok ng underworld para lamang mabuong muli ang sarili mula sa abong iniwan na isang trahedya. Sa kanyang magkabilang tabi ay ang 3 maliliit na bata na tila ba mga modelong kakalabas lamang sa pabalat ng isang mamahaling magazine. Ang kanilang suot ay simpleng matching tactical streetwear, ngunit ang aurang taglay ng 3 hindi may kakailang nagmula sa mataas na antas ng lipunan. Mommy, I've already looped the terminal CCTV footage for the next 20 minutes. The airport's facial recognition algorithm is running on a 5-second delay. Malamig at seryosong pahayag ni Elmo habang kanyang maliliit na daliri ay mabilis tumatatak sa screen ng kanyang customized tablet. Sa edad na 4 taon ang utak ng batang to, kaya nang mapasok ang Trojan virus sa mga pinaka-protektadong server ng pamahalaan. Good job, sweetie. Pero wag mong masyadong sirain ang server nila, baka madelay ang iba pang mga pasahero. Mahinahong sagot ni Alondra habang hinahaplos ang malambot na buhok ng anak. Don't worry, Mommy. I just subtly routed their mainframe through an anonymous VPN in Iceland. Dagdag ni Elmo nang wala man lamang kurap. Mommy, look at 6 o'clock. Biglang singit ni Logan, ang pinakamatapang at pinakatahimik sa triplets. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatukod sa loob ng kanyang maliit na sling bag, kung saan nakatago ang 2 miniature flashbang at 3 smoke pellet na siya mismong nagdisenyo at nagkarga ng kemikal.
Four men in tactical suits just cleared the perimeter around the VIP gate. They aren't airport security. They're stands. It's military-grade mafia. Napatigil ang mga hakbang ni Alondra. Automatikong bumaba ang kanyang kamay patungo sa nakatagong holster sa ilalim ng kanyang coat. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa dulo ng VIP exit hallway na pinalilibutan ng salamin, bumukas sa mga otomatikong pinto. Mula doon humakbang isang napakatangkad na lalaki, si Dante Blackwood. Nakasunod sa likod nito ang 10 lalaking nakasuot ng madidilim na Amerikana. Ang bawat isa ay may malalaking pangangatawan at halatang nakahawak na ang mga kamay sa mga nakatagong armas sa ilalim ng kanilang mga kasuotan. Ngunit si Dante lang ang tanging nakikita ni Alondra. Nakasuot to ng gawa sa Italy na charcoal black double-breasted suit. Ang kanyang buhok maayos ngunit may bahagyang gulo sa ibabaw. At ang kanyang mga mata, ang mga matatalas, malamig at walang kaawa-awang matang yon ay nakatitig sa kanya na tila ba isang mandaragit na nahanap ang natatangi nitong huli. Mabigat ang bawat hakbang ni Dante. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang tambol ng kamatayan na umaalingaw sa buong paligid. Ang mga pasaherong naglalakad sa paligid ay kusa at mabilis humahawi ng di namamalayan na para bang ang hangin mismo sa paligid ng lalaki ay nakamamatay. 5 taon, Alondra. Ang boses ni Dante ay umalingaw. Ito ay mababa, paos at puno ng matinding emosyong hindi maipaliwanag. May galit, may pagnanais at may matinding puot na kayang sumunog ng buong lungsod. Inakala ng buong mundo na patay ka na sa pagsabog sa Tagaytay. Inakala ng mga doktor na maging ang iyong mga labi ay naging abo na lamang. Tumigil si Dante, may 3 metro ang distansya mula sa kanila. Ang kanyang matang kulay abo ay dahan-dahang bumaba mula sa mukha ni Alondra patungo sa 3 batang nakatayo sa tabi ng babae. Tila tumigil ang ikot ng mundo para kay Dante. Ang 3 bata, ang matutulis nitong panga, ang paraan ng pagtitig na walang halong takot, ang hugis ng kanilang mga mata, lahat ng yon, parang nakatingin siya sa isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Isang matinding paninibugo at nag-aalab na galit ang gumuhit sa dibdib ni Dante. Sino ang ama ng mga batang ito? Galit na tanong ng mafia boss habang umaangat ang mga ugat sa kanyang leeg. Sinong lalaking pinalitan ako sa buhay mo matapos mong magpanggap na patay? Bago pa man makapagsalita si Alondra para magsinungaling, dahan-dahan humakbang pa forward si Cathy. Ang tanging babae sa triplets naglakad ng walang kaba, hawak ang kanyang maliit na stuffed toy na teddy bear at tuminto sa mismong harap ng pinaka-kinatatakutang lalaki sa Timog Silangang Asya. Tumingin si Cathy paitaas sa napakatangkad na lalaki. Ginawa nitong napakalaki at inosente ang kanyang mga mata. Mister, are you the ugly, heartless ex-husband my mommy told us about? Tanong ng maliit na bata sa napakalinaw na boses. Natahimik ang buong Terminal 3. Ang 10 elite bodyguard sa likod ni Dante napasinghap. Ang ilan sa kanila napahawak sa kanilang mga leeg habang si Nero, ang kanang kamay ni Dante, halos mailuwa ang kanyang kinakain na chewing gum. Walang sino man sa buong kontinente ng Asya, maging ang pinakamalaking leader ng kartel ang naglakas loob na tawaging ugly o magsalita ng ganon sa harap ng lalaking kayang pumutol ng leeg sa isang ngiti lamang. Naningkit ang mga mata ni Dante. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod upang maging kapantay ng mga mata ni Cathy. Ang kanyang malamig na kamay bahagyang nanginig habang nakatingin sa mukha ng bata. So, malamig at sarkastikong napangiti si Dante habang inililipat ang tingin kay Alondra. You mentioned me to them, wifey? Nagsinungaling ka ba sa kanila tungkol sa akin o hanggang ngayon hindi mo pa rin ako makalimutan? Huwag mo silang hawakan, Dante. Sigaw ni Alondra sabay hila kay Cathy pabalik sa kanyang likuran. Kinasan niya ang kanyang tayo, handang makipaglaban kahit sa gitna ng maraming tao. Wala ka ng karapatan sa akin at wala kang karapatan sa mga anak ko. Meron akong karapatan sa lahat ng bagay na akin, Alondra. Mahabang tugon ni Dante habang dahan-dahang tumatayo. At ang kasal natin kailanman hindi ko pinawalang bisa. Sa mata ng batas at sa mata ng impyernong ginagalawan ko, akin ka pa rin. Ang paligid ng Terminal 3 tuluyang naging parang isang tula ng nakamamatay na katahimikan. Walang sino mang pasaherong nangahas na lumapit sa pwesto nila.
Ang simpleng presensya pa lamang ng 10 armadong lalaki na nakapalibot kay Dante ay sapat na upang maramdaman ng kahit sino na ang lugar na iyon ay naging isang aktibong war zone. Bawat tapak ng mga sapatos ni Dante sa makintab na sahig parang may kasamang mabigat na presyon ng hangin. Lumapit siya na isa pang hakbang. Ang kanyang kulay apong mga mata ay nakatitig sa mukha ni Alondra. Isang pagtitig na tila gustong balatan ng bawat lihim at kasinungalingang tinago ng babae sa nakalipas na 5 taon. Sumama kayo sa akin ng tahimik, Alondra. Utos ni Dante. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit may taglay na otoridad na hindi po pwedeng baliin. Huwag mong susubukang gumawa ng eksena dito kung ayaw mong magkaroon ng dadanak na dugo sa gitna ng maraming inosenteng tao. Hindi na ako ang lumang Alondra na pwede mong takutin at utos-utosan, Dante. Matapang na sagot ni Alondra. Kinasa niya ang kanyang tayo, pilit tinataguyod ang kanyang pride kahit ang puso niya nagwawala sa matinding kaba at pamilyar na init ng galit. Wala na tayong relasyon. Patay na ang Alondrang pinakasalan mo 5 taon ang nakakalipas. May papel pa tayong kailangan pirmahan, wifey. Malamig at may pahiwatig na tugon ni Dante. Lumapit pa siya ng lalo hanggang sa maamoy ni Alondra ang pamilyar na amoy ng kanyang mamahaling kolon na may halong amoy ng mamahaling tabako. At hanggat hindi ko tinututok ang baril ko sa sarili kong ulo para pirmahan ang annulment na yon, akin ka pa rin. Kasama ng 3 batang to na may mukha at dugo ko. Bago pa man makahakbang ang kanang kamay ni Dante na si Nero upang palibutan sina Alondra at ang mga bata, mabilis pumatak ang mga daliri ng 4 na taong gulang na si Elmo sa kanyang customized tablet. Code Alpha, Midnight Outage, bulong ni Elmo sa kanyang maliit na earpiece. Sa isang kisap mata, ang buong VIP terminal, ang mga malaking digital screen, maging mga emergency light ng airport, ay sabay-sabay na namatay. Nagdilim ang buong paligid, nabalot ng matinding takot at sigawan ang libo-libong pasahero sa di kalayuan habang nagkakagulo ang security ng airport. Boss, nawala ang power grid at backup generator ng buong terminal. Sigaw ni Nero habang mabilis binubunot ang kanyang Glock 19 mula sa ilalim ng kanyang Amerikana. Ngunit hindi pa man nakakagalaw ang mga tauhan ng mafia, mabilis nang naglabas si Logan ng 2 maliliit na kulay pilak na canister mula sa kanyang sling bag. Pinindot niya ang safety pin ng mga ito at walang kaabog-abog na ibinato sa paanan ng mga gwardya ni Dante. Agad na naglabas ang mga canister na napakakapal, napakabango ngunit nakakataranta at nakakahilong rosas na usok na mabilis na humarap sa buong VIP hallway. Ano to? Reklamo ng 2 elite na guard ni Dante habang nagpapaypay ng usok at napapaluhod dahil sa matinding pangangati ng kanilang mga mata. Smoke bomb? Mula sa isang bata? Di makapaniwalang sigaw ni Nero habang itinatakip ang kanyang braso sa kanyang mukha. Move! 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 Tactical retreat? Maotoridad na utos ni Logan habang hinahawakan ang kamay ng kanyang kapatid na si Kathy. Tumingin si Elmo sa kay Dante sa gitna ng kumakapal na usok. Inayos ng bata ang kanyang salamin, malamig na nagsalita. Dante Blackwood, subukan mo kaming sundan sa loob ng 5 minuto at isosoli ko sa iyo ang buong Blackwood Empire mainframe na offline at sira-sira. Happy fixing, old man. Mabilis sinawakan ni Alondra ang mga kamay ng kanyang mga anak at mabilis silang tumakbo patungo sa nakaparadang matte black SUV sa may emergency exit kung saan naghihintay ang kanilang escape team. Nakatayo si Dante sa mismong gitna ng kumakapal na rosas na usok. Di man lang siya nagpanik, hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinalalagyan kahit ang kanyang mga tauhan ay nagkakagulo na sa paligid. Dahan-dahan niyang tinataas ang kanyang mga kamay at pinahiran ng kakaunting pink chemical powder na dumikit sa lapel ng kanyang mamahaling suit. Tinitigan niya ang powder sa kanyang daliri bago dahan-dahang napatingin sa pintuang nilabasan ng kanyang pamilya.
Sa halip na magalit o magwala, isang pambihirang nakakakilabot at nakatutok ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ng heartless mafia boss. Isang tech genius na kayang magpabagsak ng airport grid. Isang tactical strategist na gumagawa ng sariling military-grade smoke bombs at isang master manipulator. Bulong ni Dante sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pambihirang pagkamangha at matinding pagnanais na muling makuha ang kanyang pamilya. Alondra, anong uri ng mga nakapulupit na halimaw ang pinalaki mo sa nakalipas na 5 taon? Mabilis na lumapit si Nero. Hawak ang kanyang baril habang inubo pa rin ng bahagya. Boss, ipapalockdown ko ba ang buong lungsod ng Pasay? Ipapaharang ko ba lahat ng kalsada para hindi makalabas ang sasakyan nila? No need, Nero. Malamig na sagot ni Dante habang kinukuhang kanyang encrypted smartphone mula sa kanyang bulsa. Inilipat ni Dante ang screen sa kanyang mukha. Sa mapa ng Metro Manila na nakalabas sa kanyang phone, may isang kumuhurap-kurap na pulang punto na mabilis gumagalaw papalabas ng airport area patungo ng highway. Boss, may tracker sila? Tanong ni Nero na nanlalaki ang mga mata. Nilagyan ko ng micro GPS tracker ang pabalat ng trench coat ni Alondra noong sandaling magkaharap ang aming mga tingin. Sagot ni Dante habang tinatagong muli ang phone sa kanyang bulsa. Kinasa niya ang kanyang panga at inayos ang kanyang suit jacket. Let them run for a bit. Akala nila nakatakas sila but they are just playing inside my chessboard. Tonight, whether she likes it or not, my wife and sons are coming home to the Blackwood Mansion. Di umabot ng 2 oras ang inakalang kalayaan ni na Alondra habang ang kanilang matte black SUV ay mabilis bumabagtas sa madilim at paikot-ikot na kalsada patungong Tagaytay. Biglang nanginginig ang buong paligid sa ugong ng mga makina. Mula sa magkabilang kanto ng highway, biglang sumulpot ang higit sa 50 itim na armored SUV. Mabilis nilang pinalibutan ang sasakyan ni Alondra sa isang perpektong tactical blockade. Nawala ng daanan ang kanilang sasakyan. Bago pa man makakasa ng baril ang driver ni Alondra, pinalibutan na sila na higit sa 100 matatangkad at armadong tauhan ng Blackwood Syndicate. Lahat nakatutok ang mga automatikong assault rifle sa salamin ng kanilang kotse. Damn it! Mura ni Alondra habang nakatingin sa labas. Alam niya na kapag nagpaputok sila, matatamaan ang mga bata. Wala siyang choice. Hindi nagtagal, dinikit ang pamilya sa isang bulletproof van at dinala sa pinakasentro ng kapangyarihan ni Dante, ang Blackwood Estate. Isang higanteng gawa sa itim na bato at salamin na nakatayo sa tuktok ng isang isolated na bundok. Pinalibutan to ng mga electrified fence, motion sensors at mga automated defense turret. Ito ang lugar kung saan walang sinumang pumasok ang nakalabas ng buhay nang walang pahintulot ng mafia boss. Welcome back to your nightmare, wifey. Malamig at paos na bulong ni Dante. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng napakalawak at grandiosong living room ng mansyon. Nakasandal siya sa isang mahabang velvet sofa, hawak ang isang baso ng mamahaling Scotch whiskey. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nakatitig kay Alondra. Dante, iwan mo ang mga bata rito. Ako ang may kailangan sa'yo, wag mo na silang idadamay sa away natin. Sigaw ni Alondra. Kinasa niya ang kanyang katawan sa harap ng triplets upang protektahan ang mga ito, habang ang kanyang mga kamay nanginginig sa galit. Ibigay mo na ang mga papeles para matapos na to. Ngunit bago pa man makasagot si Dante, biglang nanginig ang buong mansyon sa sunod-sunod at malalakas na sigaw at kalampag mula sa ikalawang palapag. Tulong! Ang main server ng room natin naghahang! Boss, ang mga automated turrets at bakod, nagpaputok sila ng sarili nilang mga sasakyan sa parking lot? Sinong nagpalit ng security passwords ng buong mansyon? Bakit ayaw nang bumukas ng pinto? Sino naglagay ng itchy powder sa mga tactical vest namin? Aray! Ang hapdi! Napatayo si Dante mula sa sofa. Natapon ang kaunting whiskey sa kanyang kamay habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Si Nero at ang iba pang mas matataas na kapitan ng mafia ay mabilis na binunot ang kanilang mga baril.
Akala inaatake sila ng kalabang kartel, ngunit mula sa malaking grand staircase sa mansyon, dahan-dahan at formal na bumaba ang tatlong bata. Mga batang dapat sana'y takot at nakakulong sa isa sa mga kwarto. Hawak ng 4 na taong gulang na si Cathy ang isang antigong chinong vase na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ginagawa nitong drumstick ang vase habang pinapalo ng panulat na tila ba doon lamang siya sa isang playground. Sa tabi niya, si Elmo may nakasaksak na flash drive sa kanyang mini tablet, habang ang screen ng buong mansyon mula sa mga TV hanggang sa monitor ng security ay napalitan ng kulay pink na larawan ng isang tumatawang karton. "Your firewall is an absolute joke, old man." Malamig at walang emosyon na sabi ni Elmo habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Pumasok ako sa military grade mainframe mo gamit ang Bluetooth connection ng smartwatch ko. It took me 45 seconds. You should fire your head of cybersecurity. In fact, I just transferred $50 million from your Swiss account to an anonymous charity. Napasinghap si Nero. Boss, ang pera niyo sa Zurich, wala na." Hindi pa nakakabawi sa gulat si Dante nang umabante naman si Logan. Ang maliit na tactical genius, may hawak tong maliit na remote control na ginawa mula sa mga piyesa ng laruan. At ang 50 elite guards mo na nagbabantay sa perimeter. Malamig na sabi ni Logan habang may maliit na ngisi sa kanyang labi. Naitapon ko na lang silang lahat sa swimming pool. Nilagyan ko ng pampatulog at laxatives ang mga kape nila bago kami bumaba. In 10 seconds, bad trip ang tiyan ng buong armada mo. Napatitig si Dante sa tatlong bata. Ang kanyang mga tauhan, mga kilalang brutal at walang awang mamamatay tao at kinatatakutan sa buong underworld ay kasalukuyan nakatali sa gilid ng hagdan. Gamit ang sarili nilang mga piring at posas. Pilit na napapakamot sa kanilang mga katawan dahil sa pandalambot at panginginig. Lumapit si Dante. Bawat hakbang ng mafia boss ay mabigat. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng galit ang kanyang mukha, kundi na matinding panlalaki ng mata at hindi maipaliwanag na pangkamangha. Lumuhod si Dante sa isang tuhod sa tapat ni Elmo at Logan upang magpantay ang kanilang mga paningin. Tinitigan niya ang 2 batang lalaki na walang bahid ng takot sa kanilang mga mata habang nakatingin sa kanya. Sino? Sino ang nagturo sa inyo ng mga ganyang bagay? Paos na tanong ni Dante. Nagkatinginan ng triplets pagkatapos ay sabay-sabay silang humarap at tinuro ang kanilang daliri sa babaeng nakatayo sa likod nila. Ang mommy namin, sabay-sabay nilang tugon sa napakaliwanag na boses. Dahan-dahan tumayo si Dante, lumingon siya kay Alondra. Ang Alondra na pinakasalan niya 5 taon ang nakakalipas ay isang tahimik, mahiyain at simpleng babae na umiiyak kapag nakakakita ng dugo. Ngunit ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon may malamig na tingin. Kinasa ang balikat at may aura na parang isang haring handang pumatay para sa kanyang korona. Sino ka ba talaga, Alondra? Tanong ni Dante habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Dahil ang babaeng pumasok sa buhay ko, 5 taon ang nakakalipas ay hindi kayang magpalaki ng 3 maliliit na halimaw na kayang pabagsakin ang buong imperyo ko sa loob lang ng 5 minuto? Kagilagilalas ang katahimikan sa loob ng pribadong study room ni Dante ng gabing yon. Pinalibutan ang silid ng mga mamahaling antigong kasangkapan, mga estante ng libro at bulletproof na salamin na nakadungaw sa buong lungsod. Bagong usapang to, pilit pinatulog ni Alondra ang triplet sa master's bedroom. Bagamat alam niya na baka kasalukuy na namang binabypass ni Elmo ang smart lock ng pinto. Nakatayo si Alondra sa tapat ng malaking salamin, nakahalukip-kip habang nakatingin sa kadiliman ng gabi sa labas. Lumapit si Dante mula sa kanyang likuran, dala ang 2 kristal na baso na may lamang mamahaling Scotch whiskey. Nilagay niyang isa sa katabing mesa, ngunit di niya inalis ang kanyang mga mata kay Alondra. Bakit ka tumakas 5 taon ang nakakalipas? Mahinang tanong ni Dante. Ang dating malamig at walang awang boses ng heartless mafia boss napalitan ng isang malalim, paos at halos maipit na sakit. Inakala kong patay ka na nang pasabugin ang sasakyan mo sa Tagaytay. Gabi-gabi akong di nakakatulog sa nakalipas sa 5 taon dahil sa paghahanap sa mga pumatay sa'yo.
Dumingon si Alondra. Isang mapait at puno ng puot ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang magpanggap na nag-aalala ka, Dante. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Malamig at matalim na sabi ni Alondra. Bawat salita, parang kutsilong binabaon niya sa dibdib ng lalaki. Narinig kong lahat. Bagong araw ng pagsabog na yon, narinig ko ang audio recording ng usapan ninyo ng kapatid mong si Vancho sa ilalim ng underground cellar. Sinabi niyang kailangan ko ng mamatay para di ako maging sagabal sa alliance ng Blackwood Syndicate sa Red Dragon Cartel. At ano ang sinagot mo, Dante? Pumayag ka. Sinabi mo gawin mo ang dapat mong gawin. Siguraduhin mo lang na walang matitirang bakas. Napatigil si Dante. Nanlaki ang mga mata habang ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi makapaniwala sa narinig mula sa asawa. Yun ba ang pinaniwalaan mo sa loob na 5 taon? Galit ngunit may matinding pagpipigil na sabi ni Dante. Umangat ang mga ugat sa kanyang leeg habang humahakbang siya papalapit kay Alondra. Si Vanzo ang nag-edit at nag-splice ng audio recording na yon. Ginamit niyang boses ko gamit ang AI voice synthesizer para lokohin ka at iliyo ka sa akin. Ang totoong sinabi ko sa kanya nung gabing yon ay kung hahawakan ka niya, personally kong puputulin ang leeg niya. Napatigil si Alondra. Ang kanyang matatag na tayo ay bahagyang nag-anilangan. Ano? Ang pagsabog na yon. Si Vanzo ang nag-utos nun. Sigaw ni Dante na halos mabasag ang salamin sa paligid. Plinano niya lahat para patayin ka dahil alam niya, ikaw ang tayong kahinaan ko sa mundong to. Dahil kapag nawala ka, mawawala ako sa sarili ko at madali niyang maaagaw ang pwesto ko bilang head of the syndicate. Nanlamig ang buong katawan ni Alondra. Sinubukan kitang iligtas, Alondra, dagdag ni Dante habang nanginginig ang kanyang boses sa matinding emosyon. Lumapit siya, kinuha ang mga kamay ni Alondra. Pilit pinapakita ang kanyang mga palad. Tingnan mo to. Nung gabing sumabog ang kotse mo, halos mamatay ako sa paghuhukay sa nag-aapoy ng mga labi gamit ang sarili kong mga kamay. Naospital ako ng 3 buwan dahil sa 3rd-degree burns. Giniba ko ang buong Red Dragon Cartel dahil sa pag-aakalang sila ang may gawa nun. Pinatay ko lahat ng merong kinalaman sa gabi na yon dahil akala ko na wala na ang buhay ko. Natulala si Alondra. Tinitigan niya ang mga palad ni Alonte, ang mga permanenteng bakas ng sugat at pangitim ng balat mula sa matinding sunog na hindi niya kailanman napansin noon. 5 taon. 5 taon niyang itinanim sa kanyang puso na ang sarili niyang asawa ang nagnanais na pumatay sa kanya. Nagsanay siya, nagpakahirap at pinalaki ang 3 anak habang nagtatanim ng galit sa lalaking ito. Ngunit ang katotohanan pala, ginamit at niloko lamang sila ng sariling kapatid ni Dante upang sirain ang kanilang pamilya. At ang mga bata, dagdag ni Dante, dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha kay Alondra hanggang sa maramdaman ng babae ang mainit at nanginginig nitong hininga. Akin sila, hindi ba? Hindi mo ko pinalitan ng ibang lalaki. Ang aking sariling dugo at laman ng kasama mo sa loob ng 5 taon. Dante, naiiyak na bulong ni Alondra. Lahat ng galit na pader na tiniyo niya sa kanyang dibdib sa loob ng 5 taon ay biglang gumuho sa isang iglap. Ngunit, bago pa man makapagsalita ng higit si Alondra o makayakap si Dante, biglang yumanig ang buong mansyon sa isang napakalakas na pagsabog. Nabasag ang malaking glass window ng study room. Tumunog ang mga matitinis na red emergency alarm sa buong estate. Ang ilaw sa buong mansyon ay nag-flicker, napalitan nagwawalang pulang ilaw ng babala. Ang impyernong tinago ng nakaraan, pumasok na sa kanilang pintuan. Crash bang! Nabasag ang mga salamin sa buong 2 palapag habang ang mga piraso ng simento ay naglipana sa paligid. Ang amoy ng pulbora at nasusunog na kable mabilis sumalo sa malamig na hangin ng gabi. Otomatikong tinulak ni Dante si Alondra sa likod ng kanyang katawan habang binubunot ang 2 customized .45 caliber pistol mula sa ilalim ng kanyang jacket. Mabilis bumukas ang pinto ng study room, pumasok si Nero, duguan ang kanang balikat at pilit na tinutulak ang pinto pabalik. Boss, inatake tayo na higit sa 300 private military contractors na pinadala ni Vanzo, sigaw ni Nero habang umaagos ang dugo sa kanyang mukha.
May dala silang mga heavy artillery, rocket launchers at pinalilibutan na nila ang buong perimeter. Nakajam ang komunikasyon natin sa labas. Naningkit ang mga mata ni Dante. Ang kanyang dating maamong titig kay Alondra, pinalitan muli ng nakakatakot at walang kaawa-awang mukha ng isang mafia boss. Nero, dalhin mo ang natitirang elite guard sa ibaba. I-lockdown niyo ang underground bunker. Malamig na utos ni Dante. Pagkatapos namingon siya kay Alondra, may matinding pag-aalala sa kanyang boses. Manatili ka rito, Alondra. I-lock mo ang pintong ito mula sa loob. Protektahan mo ang mga bata. Ako ang tatapos sa traidor kong kapatid ngayong gabi. Tumatalikod na sana si Dante para lumabas at makipagpalitan ng bala, ngunit biglang hinawakan ni Alondra ang kanyang braso. No, Dante! Malamig at walang katakot-takot na sabi ni Alondra. Bago pa man makapagsalita si Dante, pinalagpot ni Alondra ang kanyang mamahaling trenchcoat sa sahig. Sa ilalim nito, hindi ng isang simpleng elegante at mahinang damit na isang ordinaryong babae ang nakasuot. Isang kulay gintong lumilipad na phoenix sa dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Natigilan maging sinero sa may pinto. Ang simbolo ng phoenix ang tanging markang kinatatakutan ng kahit sinong pinuno ng underworld sa buong mundo. Ang marka ng Phantom, ang misteryosong leader ng Shadow Syndicate na may hawak ng pinakamalakas na spy networks, mercenaries at advanced military weaponry sa buong kontinente. Isang taong walang nakakaalam ng totoong mukha o pangalan. Alondra, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Dante. Habang ang kanyang matalinong utak ay pilit na inuunawa ang nakikita. Inaakala mo ba talaga? Isang simpleng babae lang na walang laban ang pinakasalan mo, 5 taon na nakakalipas, Dante? Napangiting sabi ni Alondra habang mabilis at perpektong kinakasa ang 2 Glock 19 na kinuha niya mula sa nakatagong leg holster sa ilalim ng kanyang pantalon. Ako si Phantom, ang Shadow Syndicate na 5 taon ang gustong makipagpartner para pabagsakin ng mga kartel sa Europa. Ako ang nagmamay-ari nun. Natahimik ang buong silid sa gitna ng mga pagsabog sa labas. Bago pa man makarecover si Dante sa matinding gulat, bumukas ang pinto at pumasok ang 3 bata. Ngunit sa halip umiyak o nag-overthink sa takot, ang triplets ay nakasuot na rin ng mini tactical vest. May mga earpiece at nakanda ng kani-kanilang mga kagamitan. Mommy, I have bypassed Vanjo's jamming signal. Mabilis at seryosong ulat ni Elmo habang nagtatype sa kanyang tablet. Nahako na rin ang control network ng 50 armed combat drones na pinalilipad ng mga kalaban. They are now under my command. Ready to fire on your mark? Nilagay ko na ang mga remote ng C4 explosive charges sa lahat ng kotseng pinuwesto ng mga kalaban sa main gate. Malamig na singit ni Logan habang pinapakita ang isang maliit na detonator switch. At pinalitan ko ang content ng automatic sprinkler system ng mansion ng concentrated CS tear gas. Masayang dagdag ni Cathy habang nakangiti ng inosente. Sila ang iiyak ngayong gabi, Mommy? Nakatitig si Dante sa kanyang asawa at sa 3-4 na taong gulang na anak. Ang itinuturing niyang mahinang pamilya na kailangan niyang protektahan ng kanyang buhay ay lumalabas ng pinakamaitim at pinakamalakas na puwersang pwedeng makatapat ng sino man sa mundo. Isang mababa, paos at puno ng matinding pride at pangkamangha na tawa ang dahan-dahan na lumabas sa bibig ni Dante. Well, napapailing na sabi ni Dante habang inaayos ang hawak sa kanyang mga baril at tinititigan si Alondra gamit ang mga mata na puno ng pagmamahal at pagnanasa. It turns out, I did not marry a helpless dove. I married the supreme queen of the underworld. Lumapit si Alondra kay Dante, inayos ang collar suit ng asawa at nagpakita na isang nakamamatay ng ngiti. Let us clean up your mess, husband. Ate ng gabing ito. Umuulan ng maanghang na lead at bakal sa malawak na courtyard ng Blackwood Estate. Ang gabi ay nabalot ng kulay-kulay na apoy mula sa mga palitan ng putok. Sa ibaba ang higit sa 300 elite mercenaries ni Vanjo, ang mga veteranong mamamatay tao mula sa Europa at sa gitnang silangan ay tuloy-tuloy na umabante habang hawak ang mga M4 carbine at grenade launcher. Sige pa,
Pasukin ninyo ang mansyon, patayin lahat ng naroroon. Dalhin niyo sa akin ang ulo ni Dante at ng babae niyang si Alondra, sigaw ni Vanzo mula sa likod ng isang ginagabayang armored personal carrier. Nakasuot to ng tactical suit, may bakas na matinding pagmamayabang at tanaw sa kapangyarihan sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nila alam sa loob ng Master Control Room, nakaupo si Elmo sa tapat ng 5 monitor. Ang 4 na taong gulang na henyo ay mabilis na nagpapatakbo ng kanyang mga daliri sa keyboard. Target acquired. Drone Squadron Alpha engaged. Malamig at walang pag-aalinlangan na utos ni Elmo sa kanyang mic. Sa isang iglap, higit sa 50 militar na combat drone na nahak at inago ni Elmo mula sa mga kalaban ang sabay-sabay na sumulpot mula sa madilim na kalangitan. Nagsimulang magpakawala ng micro-missiles ang mga drones sa mismong pormasyon ng mga sasakyan ni Vanzo. Nagliwanag ang kalawakan sa sunod-sunod at malalakas na pagsabog. Ano to? Paano nagkaroon ng air support ang Blackwood? Bakit tayo pinapuputokan ng sarili nating mga drone? Hysterical na sigaw na isang mercenary captain habang tumatalsik ang kanyang mga tauhan sa ere. Kasabay nito nag-activate ang sprinkler system na binago ni Cathy. Sa halip na tubig, isang makapal na concentrated CS tear gas ang humagupit sa perimeter. Ang mga kalaban ay sabay-sabay na napaluhod, nabulag at nasunog ang mga balat habang sumisigaw sa matinding sakit. At mula sa gitna ng usok at apoy, dahan-dahang lumabas ang mag-asawa, si Dante at Alondra. Kumikilos ang dalawa ng may perpektong koordinasyon at tila ba taon-taon silang nag-ensayo na magkasama. Bawat putok ng customized 45 pistol ni Dante sa kanan may katumbas na precision strike mula sa twin Glocks ni Alondra sa kaliwa. Nasa gitna, 2 lang sila, patayin ninyo! Sigaw ng 3 mercenaries habang sumusugod mula sa gilid. Mabilis pinutukan ni Dante ang 2 sa dibdib habang si Alondra umiwas sa isang saksak. Inikot ang braso ng kalaban at tinutok ang baril nito sa sarili na kasamahan bago to tinapos ng isang bala sa ulo. Nice movement, wifey, sigaw ni Dante sa gitna ng ingay habang mabilis na nagpapalit ng magazine ng kanyang baril. Focus on your targets, Blackwood. Natatawang ganti ni Alondra habang nakatalikod sa asawa. Nagpaputok sa 2 sniper sa itaas ng tore. Isang sniper mula sa ikalawang palapag ng bakod ang nagpoint ng laser sight sa likod ng ulo ni Dante. Ngunit bago pa man ito mapindot ang trigger, kinabit ni Logan ang safety wire at pinalagpot ang isang C4 charge na nakadikit sa mismong poste ng tore. Gumuho ang tore kasama ng sniper. Kinasa ni Logan ang kanyang maliit na tactical helmet na nagbigay ng thumbs up mula sa balag ng manson. Clear, Dad? Napangiti ng malapad si Dante. Ang matinding galit sa kanyang puso tuluyang napalitan ng pambihirang lakas. Nang maramdaman ni Vanzo na mawawasak na ang kanyang buong hukbo, pumasok ang matinding takot sa kanyang sistema. Mga walang silbi. Mga walang silbi. Sigaw niya habang tumatakbo patungo sa kanyang helipad sa likod ng estate kung saan naghihintay ang kanyang escape chopper. Ngunit bago pa man makatapak ang kanyang paa sa hagdanan ng helicopter, ay isang maliit na missile na pinadala ni Logan gamit ang isang guided launcher ang direktang tumama sa buntot ng helicopter. Sumabog ang rotor blade at lumika ng malaking apoy. Natumba si Vanzo sa sahig, nasusunog ang gilid ng kanyang jacket at duguan ang mukha. Pilit siyang gumapang pabalik habang hawak ang isang nahulog na revolver. Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, 2 anino ang humarang sa liwanag ng apoy. Nakatayo sa kanyang tapat sina Dante at Alondra. Nakatutok ang 2 baril sa kanyang noo, isa mula sa asawa niyang ginawa niyang biktima at isa mula sa kapatid na tinuring niyang kalaban. Vanzo, hingal at paos na sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at dalamhati. 5 taon mo kaming pinaglaruan. Pinalabas mong pinatay ko ang asawa ko. Sinubukan mo siyang pasabugin at nagnakaw ka sa sarili mong pamilya. Dante, kapatid kita. Pamilya tayo. Umiiyak at nagmamakaawang sabi ni Vanzo habang nakaluhod sa basag na semento. Patawarin mo ko. Ang demonyo sa loob ko ang nagtulak sa akin. Iba ang kahulugan ng pamilya sa akin, Vanzo. Malamig na putol ni Alondra. Kinasa ang trigger ng kanyang Glock. At kailanman hindi ka naging bahagi noon.
Tumingin si Dante kay Alondra. Tumango silang dalawa ng sabay. Isang solong putok ang umalingaw-ngaw sa buong bundok. Tuluyang natapos ang madilim na kabanata ng pagtatraidor sa Blackwood Syndicate. 6 na buwan ang mabilis nakalipas matapos na madugong gabing yon sa Blackwood Estate. Ang dating nakakatakot, malamig at madilim na kastilyo sa tuktok ng bundok ay tuluyan ng nagbago. Wala na mga dugo ang marka sa simento, wala na rin ang amoy ng pulbura. Ang lugar na dating simbolo ng takot sa buong Asya napalitan ng malalawak na hardin ng mga puting rosas. Naglalaki ang glass windows at ang pinakamagandang bagay sa lahat, ang walang katapusang halakhak ng 3 bata. Sa tulong ng Shadow Syndicate ni Alondra, tuluyang binuwag ni Dante ang lahat ng ilegal na operasyon ng Blackwood Syndicate. Pinagsama nila ang kanilang mga puwersa upang itatag ang Blackwood Phantom Global Security and Technology Corp, ang pinakamalaki at pinakaprotektadong legal na cybersecurity at defense firm sa buong mundo. Ngayong araw na to, ang malawak na courtyard ng mansyon ay nababalot ng kulay puti at ginto. Ito ang araw ng kanilang ikalawang kasal. Isang kasal na walang lihim, walang kasinungalingan at walang bahid ng takot. Sa loob ng bridal suite nakatayo si Alondra sa tapat ng malaking salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling off-shoulder lace wedding dress na gawa sa Paris na may mahabang tail na gawa sa pino at ng niningning na seda. Ang kanyang buhok ay naka-updo habang ang kanyang mukha ay nagniningning sa ligaya. "Mommy, your heart rate is at 110 beats per minute. Are you nervous?" Tanong ni Elmo na pumasok sa kwarto. Nakasuot na napaka-improsibong miniature black tuxedo at bowtie. Hawak nito ang kanyang paboritong mini tablet na ginagamit ngayon bilang biometric sensor. Natawa ng mahina si Alondra, lumuhod upang ayusin ang bowtie ng anak. "It is not nervousness, Elmo. It's happiness." "Well, your security is 100% solid, Mommy." Dagdag ni Logan na pumasok din habang iniaayos ang kanyang miniature tactical watch. May 400 shadow agents ang nakatago sa buong perimeter. Walang makakapasok kahit langaw ng walang permit ko. "And look, Mommy, I made flower petals fall using a mini drone." Masayang sigaw ni Kathy habang tumatakbo papasok. Nakasuot ng napakagandang puting dress habang may koronang gawa sa mga tunay na rosas sa kanyang buhok. Naiyak sa tuwa si Alondra habang niyayakap ang 3 niyang anak. "Thank you, my babies. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko." Sa labas, sa tapat ng napakalawak na altar na pinalilibutan ng libo-libong bisita, mga kilalang pinuno ng iba't ibang bansa, matataas na opisyal at mga tapat na tauhan ng pamilya, nakatayo si Dante Blackwood. Napakagwapo ng dating heartless mafia boss sa kanyang tailor-made white tuxedo. Ang kanyang buhok maayos na nakasuklay pa itaas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa dulo ng aisle. Sabik na sabik makita ang kanyang reyna. Tumunog ang marahang tugtog ng grand piano at violin. Bumukas sa malaking double door ng hardin. Dahan-dahan humakbang si Alondra habang hawak ang isang bouquet ng mga puting orchid. Sa kanyang tabi ay ang triplets na sabay-sabay naglakad bilang kanyang bridal entourage. Nang magtagpo ang mga mata ni Dante at Alondra, tila tumigil muli ang ikot ng mundo. Ngunit sa pagkakataong to, hindi dahil sa takot o galit, kundi dahil sa matinding pag-ibig na bumalot sa kanilang mga puso. May bahagyang luhang lumabas sa mga mata ng lalaking minsan tinawag na pinakamalamig na halimaw sa underworld. Nang makarating si Alondra sa harap ng altar, inabot ni Dante ang kanyang kamay. Ang mainit at may mga bakas ng lumang sugat na palad ng lalaki ay maingat na humawak sa malambot na kamay ng asawa. 5 taon akong nabuhay sa dilim at impyerno dahil akala ko na wala ka na sa akin, Alondra. Paos at nanginginig na sabi ni Dante sa harap ng pari at ng lahat ng bisita. Ang kanyang boses ay puno ng matinding emosyon. Inakala ko na ang puso ko'y patay na, ngunit bumalik ka at binigay mo sa akin hindi lang ang buhay mo, kundi ang 3 napakatalinong anghel na nagligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Pumatak ang luha sa pisngi ni Alondra habang nakatitig sa asawa. Akala ko rin noon, ikaw ang halimaw sa kwento ko, Dante. Pero ikaw palang aking proteksyon. Pinalaki ko ang ating mga anak na may galit sa'yo, pero sa bawat araw na nakikita kong mukha mo sa kanila, alam ko, ikaw lang ang tanging lalaking mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko.
I promise to love you, to protect you, and to surrender my empire, my heart, and my life to you and our children forever. Panunumpa ni Dante. I pronounce you husband and wife, and queen and king of your own realm. Nakangiting pahayag ng pari. You may now kiss the bride. Nilapit ni Dante si Alondra sa kanyang katawan, hinawakan ang kanyang panga at ginawad ang isang napakatamis, malalim at puno ng pagnanasang halik sa gitna ng naghihiyawang mga bisita. Nagsilipad sa kalawakan ang libu-libong puting kalapati habang ang mga drone ni Elmo ay nagpakawala ng kulay gintong confetti sa buong paligid. Binuhat ni Dante sina Elmo at Logan sa kanyang dalawang bisig habang nilagay naman ni Alondra si Cathy sa kanyang piling. Nagsama-sama ang 5 pamilya sa gitna ng entablado. Isang larawan ng perpektong tagumpay. Ang dating kinatatakutang heartless mafia boss ay wala na dahil ang kanyang puso, ang kanyang buhay at ang kanyang buong mundo ay nasa piling na ng kanyang napakagandang genius queen at ng kanilang triplets. At siya nagtatapos ang kwento ng Wife of the Heartless Mafia Boss and the Genius Triplets. Naku, panalo 'di ba? Akala natin nung una, puro bakbakan, takbuhan at pasabugan lang ang mangyayari. Sino ba namang mag-aakala ng isang tinuring na Heartless Mafia Boss ay matututong lumuhod at magbago? Dahil lang sa 3-4 na taong gulang na bata na mas magaling pang mag-hack kaysa sa buong gobyerno. Pero mag-iwan muna tayo ng konting pagninilay-nilay bago tayo magpaalam. Ano nga ba ang pinakamalaking aral na maiiwan sa atin ng kwentong to? Unang-una, wag mong huhusgahan ang isang tao base lang sa kwento ng iba. 5 taon na nabuhay si Alondra sa galit at pait dahil naniwala siya sa isang manipuladong kwento. Minsan sa buhay natin, marami tayong relasyon o pagkakaibigan na nasisira hindi dahil masama ang kabilang tao, kundi dahil nakinig tayo sa sulat, chismis o galit na pinapakain ng mga taong nasa paligid natin. Ang komunikasyon ay paghahanap sa katotohanan, ang tanging makapagpapalaya sa atin sa maling pag-aakala. Pangalawa, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa armas, kundi sa pagprotekta sa pamilya. Pwedeng ikaw ang pinakamalakas na boss o ang pinakamatalinong tagapagtanggol, pero kapag pamilya na ang nakataya, pag-ibig at pagkakaisa pa rin ang tunay na nagpapanalo sa laban. Kaya para sa inyo na nakikinig ngayon, huwag mong hayaang ang nakaraan o ang mga maling salita ng iba ang magdikta ng hinaharap mo. At higit sa lahat, kapag may dumating na problema, harapin mo to na parang isang Blackwood. May matalinong plano, matatag na puso at kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama. Mag-subscribe din kayo para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pa nating nakaka-hook at intense na kwento. Ito muli ang inyong narrator, Miss Sandra, nagpapaalala. Sa mundo ng dilim, ang pag-ibig at pamilya pa rin ang natatanging liwanag. Kita-kits tayo sa susunod na kwento.